Paano nga ba nagiging alamat ang isang basketbolista? Ano kaya ang sikreto ng isang Pinoy Sakuragi para maging isa sa pinakamamahal na player sa kasaysayan ng PBA? Hindi madaling gawin yan, pero may isang tao na tumalo sa lahat ng odds, si Mark Pingris. Kamusta mga ka-Pinoy court icons? Ngayong araw, samahan niyo akong kilalanin ang buhay ng isang player na hindi lang para sa stats ang laro, kundi para sa puso ng bawat Pilipino. Ready na ba kayo? Simulan na natin. Alam niyo ba na si Mark Pingris, ang kinikilala natin ngayon bilang Pinoy Sakuragi, ay hindi lumaki sa isang marangyang buhay? Sa katunayan, napaka-humble ng kanyang simula. Ipinanganak siya noong October 16, 1981 sa Pangasinan. Bata pa lang siya ay alam na niyang gusto niyang mag-basketball kahit hindi madaling abutin ang pangarap na yon. Pero may twist. Hindi siya lumaki kasama ang kanyang ama dahil umalis ito sa kanilang buhay noong siya ay bata pa. Kaya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya ay ang kanyang ina na si Erlinda. Kung gaano katindi ang sakripisyo ng ina niya para mabigyan siya ng magandang kinabukasan, ganun din naman katindi ang determinasyon ni Pingris na suklian ang mga sakripisyong yon. Para kay Mark, ang tagumpay niya ay para sa kanyang nanay. Alam niyo bang minsan para makasali lang siya sa training, kailangan pa niyang maglakad ng napakahaba. Hindi siya sumuko. Sa isip niya kahit gaano pa kahirap, tuloy lang. Yan ang mentalidad na tumulong sa kanya sa bawat laban sa court. Fast forward, dumating ang oras na pinangarap niyang makapasok sa PBA. Pero paano ba siya nakapasok dito? Para kay Mark, hindi madali ang pagpasok sa PBA. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling na player ng bansa. Noong 2004, napili siya ng FedEx Express sa draft, pero hindi siya kaagad nakagawa ng malaking impact. Kumbaga, nagsisimula pa lang siya sa pagkakakilala sa league. Pero grabe ang mindset ni Pingris. Work hard and never give up. Kaya sa bawat pagkakataon, lalo na sa mga practice, ginagawa niya ang lahat ng kaya niya. Sa pagiging determinado niya, nakilala siya, hindi lang bilang player, kundi bilang isang role model para sa mga batang nangangarap din maging professional player. Isipin niyo to. Walang-wala siya noon. Pero ngayon siya na si Mark Pingris na hinahangaan ng napakaraming Pinoy. Yan ang tunay na kwento ng determination at hard work. At paano nga ba siya nakilala bilang Pinoy Sakuragi? Sa dami ng laban at sakripisyo niya sa court, naging trademark niya ang hustle, ang tapang, at ang never say die attitude na talagang nagpaalala sa atin kay Sakuragi ng slam dunk. Para kay Pingris, hindi lang laro ang basketball. Para sa kanya ito ay laban ng puso. Laban ng Pilipino. Lahat ng kanyang opponents nararamdaman ang kanyang intensity. Kung titingnan mo ang laro niya, hindi siya natatakot makipagbanggaan at makipagsagupaan sa court. Kaya nung pumasok siya sa Pure Foods, dito na talaga siya naging tanyag bilang Pinoy Sakuragi. Ang Pure Foods franchise ay parang perfect fit sa kanya dahil kilala ang team na ito sa pagiging matapang at walang inuurungan. Dito siya talagang umarangkada bilang isang star player. Sa bawat game napupuno ang arena ng sigaw ng fans. Lahat nagchi-cheer ng Pingris. Pingris dahil sa tindi ng laro at sa puso niyang inilalaban sa bawat possession. Pero hindi lang sa PBA nagningning ang kanyang bituin. Kilala rin si Mark Pingris bilang isa sa mga puso ng Gilas Pilipinas. Naalala niyo ba yung laban nila sa Korea noong 2013? Isa yun sa mga pinakamahalagang moments sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Dito natin nakita si Pingris na parang isang mandirigma. Sa laban na yon, lahat tayo ay kinabahan, pero sa huli, panalo tayo. At sino ang hindi makakalimot sa crucial plays ni Pingris? Buong puso ang binigay niya para sa bansa, at kahit dumudugo na siya at pagod na, hindi siya tumigil. Totoo, may mga times na pagod na siya, pero ang sabi niya, para sa bayan hindi siya susuko. Laban para sa Pilipinas, yan ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Kaya naman marami ang humahanga at nagmamahal sa kanya hindi lang dahil sa laro niya, kundi dahil sa malasakit niya para sa bansa.
Sa bawat kwento ng tagumpay, darating talaga ang panahon ng pamamaalam. Noong 2021, inanunsyo ni Mark Pingris ang kanyang retirement sa PBA. Para sa mga fans, ito ay isang napakalungkot na balita. Pero sabi ni Pingris, alam niyang it's time. Marami na siyang naibigay para sa PBA at sa Pilipinas, kaya't gusto na rin niyang maglaan ng oras para sa pamilya niya. At kahit tapos na ang kanyang karera sa PBA, ang legacy ni Pingris ay hindi basta-basta mawawala. Kung tatanungin mo ang kahit sinong Pinoy na sumusubaybay sa basketball, sasabihin nila sa'yo na si Mark Pingris ay hindi lang simpleng player. Isa siyang simbolo ng tapang, determinasyon, at pagmamahal sa bayan. Mark Pingris, sa buhay niya sa court at sa kanyang dedication, ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Para sa kanya, basketball ay hindi lang laro kundi isang simbolo ng pagsusumikap at ng pagiging handang ipaglaban ang sariling bansa. Hindi siya ang pinakamabilis o pinakamataas tumalon, pero siya ang pinakamatapang. Si Pingris ang epitome ng hustle, at sa bawat laban na pinakita niya, pinapaalala niya sa atin na basta may determinasyon ka, wala kang hindi kayang abutin. Kung gusto niyo pang marinig ang kwento ng iba pang mga alamat sa Philippine basketball, mag-subscribe na dito sa Pinoy Court Icons. Huwag kalimutang i-like ang video at i-share na rin sa mga kaibigan nyo para malaman din nila ang kwento ng ating Pinoy Sakuragi. Salamat at hanggang sa susunod na kwentuhan.